Julius Kainglet, makakasama ho natin, Vice President for Research, Advocacy at Partnership, Federation of Free Workers. Sir, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Lourdes po ito. Magandang gabi, magandang hapon pala, Ms. Lourdes. At syempre po, maligayang araw ng paggawa sa lahat po ng manggagawang Pilipino. Kasama na syempre ang mga reporter at mga broadcaster natin. Bida-bida tayo ngayon, pero sorry, magiging tapat ako, Sir Julius, ha. Parang naalala lang yung mga benepisyo, yung mga pangako kapag araw natin. Diba? Kapag Labor Day lang, doon lang naalala. Dapat po hindi parang birthday na once a year lang yung mga pabuya. Dapat po all year round. Parang yung mga palibre ngayon ng LRT, 4 na araw lang. Pagkatapos ng 4 na araw, meron ka pang 300 mahigit na araw na ipapasok. Ano naman ang gagawin mo doon sa mahal na pamasahe? Okay, so ano po ang ating aasahan? Especially, mag-ieleksyon, 2 linggo na lang. Ano ba yung inaasahan natin mga manggagawa? Kasi ako, yun nga, taming sinabi nyo kanina, parang birthday, isang araw lang, bida-bida tayo, pero after nung kinabukasan, limot na tayo. Ang ating pong panawagan po talaga, actually 2 years in the making na po ito, tayo po ay nanghihingi ng legislated wage increase. Kaya po inaasahan sana natin na i-certify man lang sana ni Pangulong Marcos na urgent yung legislated wage increase bill po natin. Kaya lang mukhang matatapos na yung hapon at wala pa po tayong narinig sa kanyang positibong tugon hinggil dito sa certification as urgent. Pero may sinabi ho siya sa report ng aming Malacanang kanina na pag-aaralan niya. Well, that's very, very, very small improvement. Kasi po, sirang plaka na po actually sila simula po nung isang taon na sinasabi na every time we ask for an increase, ay pinapasa po nila sa mga wage board. Alam naman po natin yung pong ating mga regional wage boards, mas makunat pa sa chicharo na nabilad sa araw. Hindi na ipakagad. No? Ang kukunat po talaga ng wage boards, we think na napaka-inefficient po niya, hindi po siya tumutugon sa pangangailangan ng mga manggagawa. Laging barya-barya at mumo yung kanyang binibigay na dagdag sahod. Hindi na po siya epektibo, hindi na siya nakakatulong sa manggagawa. Pwede ko bang sabihin, Sir Julius, na hindi seryoso ang administrasyong ito sa usapin ng pagtaas sa sahod ng mga manggagawa? Baka po hindi nga lang sa usapin ng pagtaas ng sahod ng manggagawa. Baka po sa lahat ng usaping pang manggagawa rin. Kasi po, kumpara po sa ibang mga pangulo, kahit yung pangulong kakatapos lang, yung pong mga yan kakaupo lang sa pwesto, unang Labor Day nila bilang pangulo, nagkukumahog po yan na mitingin o pulungin ng ating mga labor leaders. Pero si Pangulong Marcos po, magtatatlong taon na po siya sa pwesto, ni minsan hindi pa nagpatawag ng dialogue with workers, be it on Labor Day itself, kahit breakfast lang yan, a few days before Labor Day, or for that matter, any day within the year for the past almost 3 years. So, para pong wala po sa priority ang mga workers, samantalang ang mga employers, ang mga negosyo, na makailang beses po niya ng pinupulong. Sir, para sa kaalaman naming mga manggagawa, balikan natin, magkano po yung nais po ninyo sanang maidagdag sa sahod per day na mga manggagawa? And take note hindi pang Metro Manila lang, sa buong bansa. Opo, ang nais po natin ay sa pribadong sektor, lahat ng manggagawa ay madagdagan ng 200 piso araw-araw. Kung sa NCR po yan, yung ating 645 ngayon, pag dinagdagan ng 200, nagiging 800. Pero siyempre po, alam naman natin, dahil nga meron tayong wage discrimination dahil sa mga regional wage rates, napakaliit po ng sahod sa ibang mga rehiyon, lalo sa mga mahihirap na rehiyon. Kung magpupunta po tayo ng BARM, kulang sa 300 yung kanilang natatanggap na minimum kumpara sa Kamaynilaan. Dito sa mga karatig probinsya ng NCR, Tawid ng Laguna, Bulacan, may 200 pesos na rin po na difference sa minimum wage po ng mga karatig lugar ng NCR. So ang gusto po natin, makahabol yung ating mga taga-regions, kaya dapat po lahat makatanggap ng 200, unlike sa mga nire-release ng wage boards
laging maliit sa mga mahihirap na probinsya at malaki ng kaunti dito sa NCR. Nagkakaroon po tayo ng wage discrepancy. Napakalayo pa ho ba ng kalagayan ng mga manggagawa sa bansa kung ikukumpara sa mga manggagawa sa iba't ibang panig po ng Asia or sa buong mundo? Well, mahirap po siyang ikumpara ng diretsuhan kasi halimbawa, yung pong ibang mga bansa, matatag yung kanilang social protection at kanilang health systems. Pag may nagkasakit, Tama. wala yung manggagawa. Kapag kami na aksidente, sagot ang kanyang insurance and all. Dito po sa atin, halos walang maiwan sa ating sahod. Nagkasakit ka pa, hindi pa sagot ng buo ng health insurance o ng PhilHealth yung pagpapagamot mo. Alam naman po natin, nitong nakaraan lang, yung pong pondo ng PhilHealth sa halip na i-subsidize ng gobyerno, nagbabalik pa po ng pondo sa ating national treasury. So, mas maganda pong tingnan mismo sa lente yan ng ating mismong mga economic experts. Ang sinasabi pong living wage o yung pong halagang kinakailangan ng isang manggagawa para matustusan ng kanyang pamilya ay nasa 1,200 pesos a day. Meaning, yung pong 645, madagdagan man ng 200, which will make it 845, kulang pa rin po dun sa 1,200 na kinakailangan para lahat po ng batayang pangangailangan ng pamilya ay maibigay ng kanyang tatay o nanay na nagtatrabaho. Sir Julius, ang punto natin ngayon, hindi lang dagdag 200 pesos per day na sahod sa buong Pilipinas sa mga manggagawa, kundi dapat pati yung mga benepisyo at iba pang mga dapat na privileges na ibibigay sa mga manggagawa. Totoo po. Kaya po ang gusto nga po natin, yung PhilHealth sa halip na nagsosoli ng pondo sa national government, i-widen yung kanyang coverage. Dapat kahit ikaw ay hindi ma-confine, ikaw ay outpatient, dapat sagot ang pagpapagamot mo. Dapat lahat ng uri ng sakit pag na-contract mo ay may makukuha kang assistance o may makukuha kang insurance na pangkalusugan. Hindi yung piling mga sakit lang ang nabibigyan ng mga benepisyo. No? Same thing po sa ating SSS. Alam niyo po, noong January, nagtaas pa po ng singil yung ating SSS. Gagasino lang naman po yung natatanggap ng mga pensyonado pag sila nagretiro. At yung pong ating unemployment insurance ay halos hindi mapakinabangan ng mga nangangailangan ng assistance habang sila'y nawalan ng trabaho at naghahanap ng trabaho. So, sama-sama po yan. Yan po ay nagsasalimbayan. Idagdag pa po natin yung hiling ng manggagawa rin sana na mabawas-bawasan naman po yung pagbabayad natin ng tax. Kahit po ikaw ay minimum wage earner, wala kang income tax, at naman ang ibang bagay na binibili mo sa merkado ay may tax. So malaking pabigat po yan, malaking pahirap sa mga manggagawa. Kung matutugunan din po yan, ang ibang mga non-wage benefits at mga tax reductions for workers at hindi yung corporate tax ang binabawasan, malaking kaginhawahan po yan sana sa mga manggagawa. Ano po yung inyong komento? Kasi pag Labor Day, ang lawak ho ng sinasabing jobs fair. Tapos sasabihin matagumpay ang jobs fair. Pero kapag meron naman pong pag-aaral, marami ang walang trabaho o kaya may mismatching. Kayo ba ay anong masasabi nyo dito sa mga jobs fair na laging inilalatag sa atin ng Department of Labor and Employment or ng pamahalaan? Yun na nga po, mukhang may halong pabalat-bunga rin po yung ating mga jobs fair kasi wala naman pong garantiya hinggil sa kalidad ng mga trabaho na kukuha ng pong ating mga aplikante sa jobs fair. Kasi once they get hired, whether it be hired on the spot sila o a few weeks after sila ay maha-hire, wala naman pong garantiya na regular job yung kanilang makukuha. Walang garantiya na kung sila ay makapagtrabaho ng higit 5 buwan ay magiging regular ang kanilang tenure. Yan po yung kamag-anak na problema ng ating mababang sahod, yung pong contractualisasyon. So, hindi po natin makita yung quality ng jobs at di naman na monitor sa pamamagitan ng mga job fairs na yan. At syempre po, ikatlo, you can only offer so much jobs. Kung
ang demand for jobs ay mababa dahil mahina naman ang iyong manufacturing, wala kang investments lalo locally that will create jobs, walang suporta sa iyong agrikultura na magpapalawak ng pagkakataon na kumita at magbigay ng trabaho sa ating mga kapwa Pilipino, yan pong taon ng jobs fair, mukhang nagiging talagang taon ng jobs fair kasi 1 year after makakuha ng trabaho ng bata or before maka 1 year pa, nawawala na siya uli ng trabaho. Kaya kailangan patuloy siyang mag-jobs fair. Sir, sa Federation of Free Workers, nasaan na ho ba ngayon yung usapin sa contractualization? I mean, para lang malinaw, no? Kasi bakit parang talamak pa rin yung after 5 months, goodbye? Akala ko na pag-usapan na ito, akala natin kahit yung dating presidente sabi niya tatanggalin natin to. Ano bang nangyari doon, sir? Ako po, puro yabang lang po. For lack of a better term, puro yabang lang kasi nandyan siya. Sabi niya na mag-regular kayo, kung hindi, papatayin kayo. May ganyan pa siyang jogging kung kayong matatandaan, di po ba? Kaya lang, kamukat-mukat mo, ayan na yung Kongreso, nagpasa ng Security of Tenure Bill. Ang Senado, tinapatan yan, nagkaroon ng Security of Tenure Bill na tinatanggap po ng Kongreso yung bigay ng Senado para wala ng BICAM conference. Lalagdaan na lang po nung ating dating Pangulo, hindi pa niya ginawa, kanyang vinito. So, back to square one po tayo, back to zero po tayo, doon po sa ating laban sa anti-contractualization. So that's why talagang marami na naman yung by agency and yung mga kumpanya na talagang after 5 months, change employees uli. Dumadami pa nga po. Mag-survey po tayo ngayon ng mga kumpanya. Baka 20% na lang ang regular. Yung 80% niyan ay agency na o contractual. Hindi naman po yan na sisiyasat o na-inspect ng ating labor department dahil gasino lang naman po yung ating mga labor inspector kumpara sa dami ng mga enterprise o mga kumpanya na dapat ma-inspect ng ating mga dole labor inspector. So, kung hindi po magkaka-union yung mga manggagawa, hindi po mailalaban ang regularisasyon ng maraming contractual na manggagawa. Napakahirap po mag-union. Minsan, matunugan na ikaw ay nag-union, marinig na may bala ka mag-union, tatanggalin ka sa trabaho at kung ano-anong mga kasong ipapile laban sa iyo para ma-frustrate ka sa pag-union at di mo ituloy yung inyong pag-union. Malaking violation din po yan ng ating mga niligdaang international labor standards dahil sa International Labor Organization, meron po tayong pagkilala sa freedom of association. Hindi kasalanan ang mag-union at hindi dapat tanggalin ang mga manggagawa dahil lang sila ay nag-union. Okay, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kapwa manggagawa ngayong araw po natin, Sir Julius? Mga kapatid na manggagawa, ito po ay araw natin, kaya sana po panghawakan po natin ang Labor Day ay hindi lamang po isang araw sa isang taon. Ito po ay araw-araw para sa atin, kaya po dapat nating ipaglaban. Ito po yung maipaglalaban natin kung tayo po yung magtatatag ng union, kung ating igigiit ang ating karapatan, kung hindi po tayo magpapasindak sa mga employers na nagba-violate ng mga labor laws. Kaya po, dahil malapit na yung ating halalan, paalala na rin, sana po matuto na tayo. Ang iboto po naman sana natin yung pong mga baka manggagawang mga kandidato, hindi po yung mga madalas na napupunta sa pwesto na minsan ay mahilig lang naman mag-artista, mahilig mag-grandstanding, pero pagdating po sa mga mahalagang usapin, tiklop-tiklop naman po at binabaliwala ang mga manggagawa. Maghalal po tayo ng mga manggagawang ipaglalaban ang ating karapatan, ang ating kagalingan, at ang ating kapakanan at ng ating pamilya. Sir Julius, maraming salamat. Happy Labor Day po ngayon. Mabuhay po tayong lahat, sir. Thank you. Mabuhay po kayo.